Julie! Jack! Pumunta nga muna kayo rito sa may tindahan. Madali kayo! Opo, Lola. Nandiyan na po. Bakit ang kupad ninyong kumilos? Kaya natutulog ang grasya dahil hindi kayo maagap. Bakit ikaw lang ang dumating? Nasaan ang kapatid mo? Baka po nasa labas, Lola. Tawagin ko lang po Aba, wala naman ako sinabing lumabas siya ng bahay Ang tigas talaga ng ulo ninyo mga bata kayo. Lola, nandito na po siya. Nahuli ko po sa labas. Nakikipag-usap kay Frankie. Ikaw talagang bata ka, hindi ka mapagsabihan. Ari po, Lola, masakit na po ang tenga ko. Aray, ang sakit niyo po, mamingot. Hindi lang yan ang matitikman mo sa akin kapag hindi ka pa nakinig. Bakit nakikipagkwentuhan ka na naman sa batang yon, ha? Alam mong malikot ang kamay nun Paano kung yayain ka na lang bigla at magnakaw kayo sa ibang bahay, ha? Lola, hindi naman po siya ganong tao. Sumasagot ka pa talaga, ha? Sinabi ko bang sumagot ka? Anong hindi? Mahilig siyang magnakaw. Mga paninda nga nating ulam dito kinukupit niya Huwag na kayong mag-display ng ulam na nasa plastic na, ha? Dahil kapag dumaan na naman ng Frankie na yun, uubusin na naman niya. Kapag konti na lang tanggalin niyo na sa display. Maliwanag ba? Opo, Lola. Julie, ikaw ang inaasahan ko rito. Pagsabihan mo yung kapatid mo, ha? Akala niyo ba madaling kumita ng pera? Hindi! Kaya nga nag-abroad ang mama ninyo para may maipangkain sa inyo. At pandagdag rito sa negosyo natin. Hindi yung pumunta ron para lang maglamyerda sa ibang bansa. Pahalagahan nyo naman ang mga tulong niya. Opo, Lola. Ikaw, Jack, hindi kita pinagbabawalan makipagkaibigan. Pero matuto kang mamili ng kaibigan na hindi ka dadalhin sa masama. Ano na lang ang sasabihin ng mama mo sa akin kapag lumaki kang pariwara? Isipin mo lahat ng sakripisyong ginawa ng mama mo para lang sa'yo. Umiwas ka na kay Frankie. Naiintindihan mo? O bakit hindi ka sumasagot? Sabi niya po kasi kanina sumasagot pa ako Kaya hindi na po ako nagsasalita. Lintik na batang to, napakapiloso po talaga. Manang-mana ka sa tatay niyong adik. Aray, masakit na po, Lola. Umiiyak ka? Para yun lang. Lalaki ka, ha? Hindi ka dapat iyakin. Konting bagay lang iniiyakan mo. Umayos ka ng tindig. Ayos! Lola, tama na po. Natatakot na po siya. Matigas ang ulo niyan Akala niya para lang sa akin ang tinuturo ko. Ginagawa ko to para hindi kayo maging kagaya ng papa ninyong patapon ng buhay. Tapos makikipagkaibigan ka pa sa anak na dahilan kung bakit nalulung ang papa mo sa pinagbabawal na gamot kaya siya namatay. Yung papa niyan pag-alagala pa rin at nababaliw na. Lola, tama na po. Please naman po, Lola. Kasi baka marinig ka ni Frankie. Ano naman ngayon kung marinig niya? Ay, sumobra na naman yata ako sa pagbubunga nga ako sa inyo. Hindi ko lang talaga makontrol ang sarili ko kapag naaalala ko ang papa ninyo Ngayong bakasyon naman ninyo sa eskwela, tumulong kayo rito sa pagtitinda, ha? Aalis ako. Mawawala ko ng ilang araw. Pupuntahan ko ang bunso kong anak, ang tita Esther ninyo, dahil manganganak na siya. Walang mag-aalaga sa kanya Kaya Julie, dahil palagi ka naman tumutulong sa akin, ikaw na magbantay nitong tindahan natin, ha? Tumulong ka sa kapatid mo, Jack. Opo, Lola. Marunong naman na po akong magluto. Mga ilang araw po kayong mawawala? Siguro mga 1 linggo. 1 linggo po? O bakit parang masaya kayong wala ako? Siguro may gagawin kayong kalokohan, no? Wala po, Lola. Huwag niyong hahayaan na malangawan ng mga paninda, ha? Hugasang maigi ang mga lalagyan ng ulam.
para hindi mangamoy sabon. Yung bodega, huwag kayong pupunta doon ha. Ayoko may galawin kayong mga gamit, lalo na ang mga recipe ko roon. Yung mga lulutuin mo, nilista ko kung anong mga sangkap at paano lulutuin. Nandito nakaipit sa ref para hindi mo makalimutan. Opo. Palagi linisin ang ref ha. At yan ang unang pundar ng mama ninyo. Hindi yan pwedeng masira. Magkatay ka ng baboy at manok tapos kapag may natira, ilagay mo sa ref para lutuin bukas. Maliwanag ba? Opo, Lola. Ako na po ang bahala. Aalis na ako. Walang magagala ha. Si Frankie, huwag niyong papasukin ng Hello po, Lola. Anak ng teteng, kailan ka ba nandito sa loob? Kanina pa po ako. Narinig mo lahat ng sinabi ko? Opo, totoo naman po yun eh. Wala po akong masasabi ron. Lintik kang bata ka. Nanginginain ka na naman dito. Sino nagbigay sa'yo ng plato? Ako lang po, kumuha po ako sa kusina. Ha, lumayas ka rito. Layas! Ang kapal ng mukha mong kumain dito. Sabi po ng anak ninyong si Ate Lenny. Bago po siya umalis sa puntang abroad, welcome daw po ako rito. Kapag gutom daw po ako, pupunta ako dito. Kaya nandito ako. Wala na siya rito. Sinabi lang niya yon dahil nandito siya. Pero ngayong umalis na siya, hindi ka welcome dito. Layas! Si Lolo Wilma naman, puro kagalit sa puso. Sige ka, ikaw rin. Papangit po kayo kaagad. Ang ganda pa naman po ng kutis ninyo. Ha, tigilan mo ako. Hindi mo ako mauuto gaya ng panguuto mo sa anak kong si Lenny. Alis! Lola, ganda! He, tigilan mo ako. Lola, ganda! Baka pwedeng pautang po ng ulam ninyo. May sakit na naman kasi si mama ko eh. Hindi po siya nakapangalakal. Nagugutom na rin po mga kapatid ko eh. Oh, kasalanan ko ba yon? Eh anong ginagawa ng papa mo? Siya dapat ang dumidiskarte. Alam naman po niyo yun. Dumidiskarte lang para sa pang-inom at pambisyo niya eh. Sinabihan nga po ako noon na huwag na ako mag-aral at magtrabaho na lang para buhayin siya. Sira ulo talaga yung papa mo. Bakit kasi ayaw pa ng mama mo na ipakulong yung hayop na yan eh? Nang maubos na ang mga masasamang tao sa lugar natin. Hindi raw po niya kaya makita sa ganong sitwasyon ng papa ko. O tapos, mamemerwisyo kayo ng ibang tao. Naku, tigilan mo na ako, Frankie, sa mga patutsyada mong kwento. Hindi kita matutulungan kung hindi nyo kayang tulungan ng sarili ninyo. Salamat po dito sa menudo. Sa uulitin po. Hoy, Frankie! Abay, buisit talagang batang to. Hoy! Paninda namin yan! Paalis na nga lang ako, ganyan pa ang ginawa. Nakakabuisit talaga. Hoy, kayo! Huwag niyong papapasukin ang Frankie na yun dito, ha? Tingnan mo nga ang ginawa niya. Yan ba ang gusto mong maging kaibigan, ha, Jack? Sira ulo talaga ang batang yun. Ipabarangay na po kaya natin siya, Lola. Wag po! Bakit wag? Totoo naman pong sinabi yun ni Mama sa kanya bago po siya umalis eh. Kapag nagugutom siya, pumunta lang siya sa bahay. Tsaka po ang bilin po sa amin ni Mama, kapag may nagugutom, pakainin daw po namin. Pakainin pero wag namang abusuhin. Ay nako, bahala na nga kayo. Oh, malapit na magtanghalian ha. Baka dumami ang customers natin. Kayo na ang bahala rito ha, Julie, Jack. Opo, Lola. Opo, Lola. Aalis na ako. Ay nako, pinainit na naman ang ulo ko ni Frankie. Ingat po kayo ah. Pakikumusta na lang po kami kay Tita Esther. Nakahinga sila ng maluwag nang umalis na ang matandang babae. Parang nabunutan ng tinik sa dibdib ang magkapatid. Yes! Salamat wala na si Lola. Sana matagal siya bago bumalik. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Ay, ang ginhawa ng pakiramdam ko.
Ang dami niyang sinabi ate bago siya umalis. Pabayaan mo na yun si Lola. Sinasabi niya lang yun kasi wala siyang mapagbuntungan ng galit niya. Huwag mo nang damdamin. Hindi nga po, sabi nga ni Frankie kapag sinermonan daw ako, pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwa. Pero hindi rin maganda ang kasabihang yan, Jack, ha? Sinasabi yun ni Lola para hindi tayo mapahamak. Loko-loko naman talaga yung kaibigan mo eh. Nakikikain na nga, nag-uwi pa ng ulam. Wala si Lola ate, malaya tayo ng ilang araw. Ay, sa wakas! Matatapos na ang pag-uulam natin ng gulay. Palagi na lang kasing gulay ang ibinibigay ni Lola sa atin eh. Kahit marami namang tirang karne. Makakakain na tayo ng karne. Pwede na akong maglaro sa labas ng hindi pinagagalitan. Ay, hindi pwede ah. Pagagalitan pa rin kita. May oras ka lang na maglaro. Yun ay kapag tapos na tayong magtinda. Ano ba yan, kainis? Pero ate, may sasabihin ako. Ano yun? Naalala mo yung bodega natin sa labas ng bahay? Yun ang pinagbabawal ni Lola na buksan natin. Oh, bakit? Anong meron dun? Tara, buksan natin ang kwarto na yun. Bakit bubuksan? Hindi ba sa bodega ni Lola nilalagay ang notebook niya ng mahiwagang recipe? Puntahan natin. Minsan kasi nakita ko yung notebook. Maraming nakalagay ron na kakaibang pagluluto ng mga ulam. Para makatikim tayo ng ibang ulam. Ay, nako. Hindi pwede, Jack, ha? Ayokong makialam sa ganyan. Sige na ate, titingnan lang naman natin eh. Hindi nga pwede. Makulit ka talaga. Huwag kang nangingialam ng mga gamit ni Lola. Hindi ka pupunta doon. Malaman ko lang talaga, ha? Papaluin kita. Naintindihan mo? Oo na, hindi na. Kahit na pinagbawalan siya ng kanyang kapatid, ay gumawa pa rin siya ng paraan para lamang makapasok sa ipinagbabawal na silid na ginawang bodega ng kanilang lola. Palihim niyang pinasok ito at binasa ang isang recipe. Balak niyang ipaluto ang nakasulat na recipe sa kanyang kapatid, kaya pinilas niya ang pahina nito. Kinagabihan na, habang naggagayak si Julie ng mga sangkap na gagamitin para sa lulutuin para bukas, ay palihim na pinalitan ni Jack ang recipe na gagayahin. Hindi napansin ni Julie na ang lulutuin niya ay naiba na. Pakalipas ang ilang oras, nagising si Jack dahil sa ingay ng paghahalongkat ni Julie sa kusina. Kahit nang pumunta ito sa maliit na taniman ng gulay at alagaan nila ng mga hayop sa likod ng kanilang bahay, ay maingay pa rin ito. Dahil nakagawian na ni Julie na kausapin ng mga alagang baboy kapag nagpapakain. Bumangon si Jack, dala ang flashlight para silipin ang kapatid. Naabutan niya ito sa likod bahay na naiinis at nagsasalitang mag-isa. Saan ko naman hahanapin ng mga to? Kanina pa ako rito eh. Anong problema ate? Bakit hindi ka patulog? Ay, hindi ko po! Ay, ikaw lang pala, Jack. Nagulat ako sa'yo, ha? Ay, ito kasing recipe sa pagluluto. Kakaiba ang mga sangkap. Hindi ito pamilyar sa akin eh. Saan kaya pinagkukuha to ni Lola? May balakubak ka ba ate? Kamot ka ng kamot sa ulo. Paano naman kasi? Itong mga pinapaluto ni Lola, hindi ko naman alam ang mga sangkap na to. Hindi ba yan na ituro ni Lola sa'yo? Hindi eh. Hindi talaga pamilyar sa akin. Kanina ko pa nga hinahanap eh. Inabot na nga ako ng pagdilim kakaikot dito sa taniman ng gulay. Ano-ano bang mga gulay ito? Ngayon ko lang narinig ang mga to eh. Berdeng situsyo, ubod ng salyasa. Ay, ano ba ang mga to? Paano yan? Hindi mo yan maluluto? Hindi ko rin alam. Sana mahanap ko na. Ay, nako. Gusto kong lamukusin tong recipe sa sobrang inis ko eh. Kaso hindi naman pwede. Ate, nakita mo ba yung kakaibang liwanag na nanggagaling dun sa kulungan ng baboy? Tingnan mo, baka dun mo makikita. Liwanag? Saan? Ayun oh, sobrang liwanag niya, parang nakakasilaw. Hindi ko alam kung ano yan. Mabuti pa puntahan natin. Tara. Mag-ingat ka sa daan ha. Oo ate. Ha? Tao? Bakit siya nagliliwanag? May sarili ba siyang ilaw? Sino yan ate?
Hindi ko siya kilala. Bakit siya nandito? Ate, ang ganda po niya. Uy, pinapakain niya ang mga baboy. Bakit niya pinapakain ang mga alaga natin? Tanungin kaya natin, ate. Ay nako, mabuti pa nga. Sino ka? Bakit nandito ka sa bahay namin? Sandali lang. Pinakakain ko pa ang mga baboy. Oh, masarap ba? Kumain lang kayo ng kumain, ha? Masaya ako kapag masaya rin kayo. Sino ka sabi eh? Bakit hindi ka sumasagot? Ako si Mayumi. Mayumi? Wala akong kilalang Mayumi na taga rito sa baryo. Bakit ka nandito sa bahay namin? At bakit mo pinapakain ng mga alaga namin? Siguro, nandito ka para lasunin sila, no? Wala akong intensyon na masama. Inutusan ako ng lola ninyo na ako magpakain ng mga baboy dahil sabi niya, abala kayo sa ibang bagay. Wala namang sinabi sa amin si Lola na may iba siyang inutusan. Mabuti pa umalis ka na rito. Wala naman akong masamang intensyon. Tingnan ninyo, kung hindi ako pumunta, nagutom na ang mga baboy ninyo. Hindi niyo pa sila napakain, tama? Papakainin ko naman sila. Kaya lang, naging abala ako sa paghahanap ng mga sangkap. Huwag na kayo mag-abala. Ako na ang bahala sa pagpapakain sa mga hayop. Taga saan po kayo? Para ngayon ko lang po kayo nakita. Diyan lang ako nakatira sa malapit. Paalis na rin ako. Tapos na ang trabaho ko rito. Sige po. Samahan na po namin kayo sa labas. Hindi na. Kaya ko lumabas mag-isa. Matulog na kayo. Sandali. May gusto akong itanong. Ano yun? Magkaibigan ba talaga kayo ni Lola? Oo, bakit? Kung ganon, may alam ka ba sa mga sangkap na to? Nakasulat kasi sa recipe niya eh, pero hindi ko makita ang mga sangkap na yan dito sa bakura namin. Sa pagkakaalam ko, may tira pa siyang sangkap na itinago niya sa lalagyan doon sa ibabaw ng lutuan. Doon mo ito hanapin. Ang alam ko, nilagyan niya yon ng mga palatandaan o sulat. Ganon po ba? Oh, salamat po. Titingnan ko ito mamaya. Walang anuman. Mauna na ako. Salamat po. Halika na, pumasok na tayo. Hindi ba natin siya sasamahan palabas, ate? Hindi na, kaya niya ngang pumasok eh. Kaya niya ring lumabas. Alam mo, sa tingin ko, hindi siya pangkaraniwan. Nararamdaman ko. Paano mo naman nasabi, ate? Nakita mo naman kung paano siya nagliliwanag kanina, di ba? Eh ano pala siya kung hindi siya tao? Hindi ko rin alam. Matulog ka na nga. Sisilipin ko lang to sa tinuro niyang lalagyan. Gusto ko lang malaman kung totoo ang sinabi niya. Samahan na kita, ate. Sabi niya, dito raw sa ibabaw ng lutuan. Paano niya kaya nalaman na nandyan? Hindi ko rin alam. Nagbakasakali lang naman ako kung masasagot niya ang tanong ko eh. Kasi napapagod na akong hanapin ng mga sangkap na to. Kapag dumating nga si Lola, itatanong ko kung anong tawag sa ulam na to. At hindi talaga ako pamilyar dito. Pagkaalis ng estranghera ay kaagad na inobserbahan ni Julie ang mga baboy nilang alaga. Pero wala namang naging kakaiba sa mga ito. Sinubukan din niyang tingnan ang pinakain ng babae. Pero napansin niyang puro lamang yun mga halaman na may kaunting carrots at malunggay, maging ng ilang mga prutas. Dahil nakuha na rin ni Julie ang mga sangkap na kailangan niya, ay inaya na niya ang kapatid para matulog. Madaling araw na nang sila'y nagising. Nanghuli kaagad si Julie ng manok na kakatayin. Pagkatapos niya sa manok ay pumunta sa babuyan para humuli ng baboy na kakatayin. Kinuha niya ang tamang laki para sa lulutuin. Nasa paghahanap siya ng kakatayin nang dumating si Jack. Good morning, ate. Good morning din, bunso. Anong pwede kong maitulong sa'yo? Siguro, magpakulo ka na ng mainit na tubig para mabanlian natin ang mga manok at baboy na kakatayin ko. Kumuha ka na rin ng mga lalagyan, ha? Sige, ate. Ay, ate, pupunta pala rito si Frankie. Ano? Hindi ba sabi ni Lola, huwag mo nang papupuntahin yun dito?
Makulit ka talaga. Tutulong lang siya para maubos yung paninda natin mamaya. Anong itutulong niya? I-display lang naman natin to sa tindahan. Jack, hindi ka ba talaga titino? Naiinis na ako sa'yo Kapag sinabing hindi, hindi. Sumunod ka naman kahit minsan. Kaibigan ko siya, ate. Tsaka wala naman siyang ginagawang masama. Nangunguha lang naman siya ng pagkain kasi nangangailangan ng pamilya niya. Nakaw o kuha, basta kinuha niya ng walang permiso, nakaw ang tawag doon. Tandaan mo, ang kapatid ng magnanakaw ay sinungaling. Ay, tama ba ako o baka baliktad? Ay, bahala na siya. Bakit ba ganyan kayo kay Frankie? Mabait naman siya. Yan din ang sinabi ni Papa nung nagkakilala sila ng ama ni Frankie. Tingnan mo naman kung nasa na si Papa ngayon. Oh, maaga siyang kinuha ni Lord. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka. Gamitin mo yung utak mo. Bakit? Kung hindi naman tayo iniwan ni Mama, hindi naman magiging ganun si Papa. Ang aga-aga, Jack, ha? Gusto mo talagang makipagtalo sa akin? Nung buhay pa si Papa, nagtrabaho si Mama sa Maynila dahil napakagastador ni Papa. Hanggang sa naghirap tayo dahil puro siya bisyo. Oh, nung namatay si Papa, kinailangan ni Mama na mag-abroad kasi ang daming naiwan ni Papa ng mga utang. Kaya pwede ba, wag mo kong simulan? Baka pumangit ang lasa ng ulam na lulutuin ko eh. Bilisan mo na, yung utos ko sa'yo. Opo. Makikipagtalo pa talaga siya. Nakakainis ang batang to. Ay nako. Nasaan na yung nakita kong baboy? Ang kulit kasi ni Jack eh. Dapat yung sakto lang ang laki. Kung may matira man, ilalagay ko na lang sa ref. Teka, bakit parang may kakaibang baboy na nahalo rito sa kulungan? Ang alam ko, siyam lang ang baboy namin kasama ang inahin Bakit 10 na sila? Ay, may kulay itim na baboy. Puro puti ang alaga namin. Bakit parang mas mukha siyang baboy ramo? Ate, ito na po yung mga lalagyan. Nagpakulo na rin ako ng tubig. Halika, Jack. Bakit, ate? Tingnan mo nga yung baboy na kulay itim. Anong meron sa baboy? Meron ba tayong ganyang baboy? Sa pagkakaalam ko, wala eh. Hindi ko rin sure, ate, kasi hindi naman tayo nagpapakain ng mga baboy eh. Palagi tayong nasa tindahan at nagbabantay. Paano nagkaroon ng itim na baboy rito puro landrace breed ang baboy natin? Malay mo naman, maitim ang tatay nila. Pati ba naman mga baboy, ate, pinaghihinalaan mo pa? Paano hindi ako magtataka? Puti rin ang ama ng mga baboy na yan. Hindi kaya baboy ramo yan? Hindi ko alam, ate, kasi hindi pa ako nakakakita ng baboy ramo. Puro ganyang baboy lang. Yan kaya ang lutuin ko. Hulihin ko nga. Halika rito, huhulihin kita! Ay! Napakailap naman! Aray! Nanunugod siya! Kakaiba siyang baboy. Sa tingin ko, ate, wag na lang yan. Mukha naman siyang hindi masarap eh. Ay, sayang. Mukhang ang sarap pa naman yung katayin. Ay, nanay ko po! Ate, lumabas ka na! Labas! Bilis! Hayop na baboy ito! Nang habol ba naman? Ikaw kasi, ate, dapat hindi mo yan pinaparinig sa kanila. Nagalit tuloy. Hindi ko naman alam na agresibo pala yan. Si Lola na lang siguro ang magkatay dyan. Pumili ka na lang ng iba. Dito na lang sa kabilang kulungan. Ang aga kong tumakbo. Para siyang kalabaw kung sumuwag. Kumuha na lamang ng ibang baboy si Julie sa kabilang kulungan at ito ang kinatay niya. Nang maihanda ng lahat ng kailangan, ay nagsimula na siyang magluto. Sinunod niya ang mga recipe na nakalagay sa iniwang sulat ng kanyang lola. Habang niluluto ang panlimang putahe, ay sobrang bango nito at natatakam din ang magkapatid. Ang natirang karne inilagay niya sa ref para iluto kinabukasan. Naaamoy ng mga kapitbahay ang niluluto niyang ulam. Jack, kumuha ka pa ng plastic. Bilisan mo. Marami tayong customer. Eto na po, ate. Bakit biglang dumami naman ang mga customer namin? Mukhang nasarapan sila sa luto ni ate ah. Jack! Nandyan na po! Eto na po, ate. Ang saya. Mukhang maraming may gusto ng niluto mo.
Hindi ko rin alam, pero ang saya pala na maraming bumibili. Siguradong matutuwa si Lola kapag nalaman niya to. Magiging proud yun sa'yo. Kapag namatay siya, ipapamana niya ang tindahan na to sa'yo. Loko ka, Jack ah. Buhay pa si Lola pero yan na agad ang nasa isip mo. Ano po bang ginawa mo ate at parang natakam sila? Kahit ako parang naglalaway na eh. Yung recipe ni Lola, may dinagdag lang ako na kaunting sangkap, kaya siguro sumarap to. Jack, Ate Julie, ang bango na niluto ninyo ah. Pahingi naman. Frankie, wag ka munang manggulo ngayon ah. Marami kaming customer. Hindi naman ako manggugulo eh. Tutulong nga ako pero may kapalit. Ay naku, tigilan mo nga kami Frankie. Marami kaming ginagawa. Sige na ate, kahit ulam lang. Wala na kasi kaming pera eh. Ate, pagbigyan mo na. Kailangan natin ng tulong dito. Nahihirapan ka na sa pagsandok ng ulam. Ako naman, hindi ako magaling sa paghawak ng pera. Pagagalitan ako ni Lola nito eh. Hindi naman ako magnanakaw eh. Sige na naman. Ulam lang naman kailangan ko. May kanin na kami. Sige na nga. Pero wag mong sabihin to kay Lola ah. Yes! Oo ate! Huwag ka mag-alala. Hindi ako mangungupit. Pasok ka na, Frankie. Tulungan mo kami sa pagbibigay ng ulam. Magtawag pa tayo ng maraming customers. Bili na kayo rito! Napakasarap ng ulam namin! Sa amoy pa lang, di ba? Oh, bili na! Bili na! Huwag kayong bumili dyan! Marumi mga ulam dyan! Sino yun? Tignan nyo naman! Mga bata lang ang nagtitinda! Tignan nyo itong tindahan nila! Tagpi-tagping plywood lang ang dingding! Tapos ang lalagyan ang dumi-dumi! Hinuhugasan nyo ba yan? Bumili ako dyan nung nakaraan! Sumakit ang tiyan ko! Mawalang galang na ho. Sino ho kayo para manira ng tinda namin? Sino ako? Isa lang akong tao na nagmamalasakit sa mga kapitbahay ko. Ang tagal-tagal na ho namin ditong nagtitinda. Ni isang beses, hindi ko po kayo nakitang bumili rito. Kaya ano pong sinasabi niyong sumakit ang tiyan niyo? Yung asawa kong bumili rito. Dinala niya sa bahay. Nalaso kami sa pagkain na tinitinda nyo. Kaya kayo mga bumibili. Huwag na kayong bumili dyan. Hindi yan masarap. Ano ang sinasabi nyo? Araw-araw ako nangungupit nanghihingi ng paninda nila. Hindi naman kami nalason kahit isang beses. Sinisiraan nyo lang ang tindahan na to. Wala siguro kayong pambili ng pagkain. Hoy bata ka. Mag-ingat ka sa pamimintang mo. May pera ako. Hindi ko kailangan manlimos kagaya mo. Sino ho ba kayo? At saan ho kayo nakatira? Wala ka nang pakialam doon. Bakit kaya siya ganyan, ate? Bakit siya naninira ng paninda? Hindi ko nga rin alam eh. Hindi ko nga siya kilala eh. Ah, tama. Kilala na po kita, Tatang. Ikaw yung bagong lipat dito. May bagong lipat pala dito? Oo, ate. Siya yung napapabalitang aswang. Aswang? Oo. Paano? Nakita siyang bumili ng buhay na manok. Tapos, may napadaang tao sa bahay niya. Nakita raw ng taong yun na sinakmal niya ang buhay na manok. Sa takot na nakakita, umalis siya dito sa lugar. Paano mo nalaman yan? Ate, kung saan-saan ako gumagala para lang kumita ng pera. Kaya kilala ko ng mga tao rito. Nagsisialisa ng mga customer, ate. Tama yan. Umalis na kayo. Huwag kayong bumili dyan. Nakakainis ang matandang to. Kung pwede lang talagang pumatol sa matanda eh. Akong bahala, Ate Julie. Bibigyan natin siya ng problema. Siguro, Tatang, natatakam rin kayo sa mga pagkain dito, ano? Pero hindi lang kayo makakain kasi aswang ka. Ano? Ako aswang? Hoy, mag-ingat ka sa pamimintang mo ha. Baka ipabarangay kita. Wala kang galang. Akala mo kaedad mo lang ang kausap mo ha. Naku, may nakakita po sa inyo na kumakain ka ng buhay na manok. Kaya umalis na dito yung dahil sa takot na baka aswangin ninyo. Ano pinagsasabi mo? Huwag mo akong sinisiraan. Eh bakit ang paninda ng kaibigan ko, sinisiraan nyo? Anong pakiramdam na sinisiraan? Pero sa tingin ko, totoo ngang aswang kayo, hindi ba? Huwag kayong maniwala sa batang yan. Hindi ako aswang. Kung hindi talaga kayo aswang, tumikim nga po kayo ng ulam dito.
Ayaw ko nga. Sumakit na nga ang tiyan ko dyan eh. Tapos pakakainin mo ulit ako? Ibig sabihin lang na totoong bintang sa inyo. Kung ayaw niyo pong kumain ng ulam namin, wag na lang po kayong manira. Hindi niyo po ikayayaman yan. Jack, nasa ang asin nyo? Nasa kusina. Diyan lang kayo ah. Hindi ko kayo sinisiraan. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Umalis na ho kayo, hindi po namin gusto ng away. Kung hindi nyo gusto, huwag kayong aray! Aray! Sira ulo ka! Ba't ka nasasaboy ng asin? Tinitingnan ko lang po kung totoo o hindi. Masakit po ba? Natural lang na masakit. May sugat ako sa braso na tinamaan ng asin mo eh. Sino hindi masasaktan? Ay, sorry po. Sa paa na lang po natin Buwisit kang bata ka. Tigilan mo ang pagsasaboy. Kita mong may mga sugat ako eh. Basta kayo mga bumibili sa kanila. Obserbahan yung sarili nyo. Kung malalason kayo o hindi. Ako, sigurado ako may kakaibang sangkap silang nilalagay dyan. Wala po kaming kakaibang sangkap na nilagay. Lahat po yun ay galing sa mga pananim at sarili naming babuyan. Sariwa rin ng mga paninda namin. Pakiusap po, umalis na po kayo. Huwag niyo pong takutin ang customer namin. Hindi napigilan ni Mang Igme ang galit ng sabuyan siyang muli ni Frankie ng asin. Nakatitig lamang sa kanya ang lahat ng taong naroon kaya siya nataranta. Pero panay ang pagsasalita niya ng masasakit na salita at paninira sa tinitinda ng magkapatid bago siya tuluyang umalis. Kinagabihan masayang naghahapunan ng magkapatid. Ang saya kapag wala si Lola, no? Nakakakain tayo ng mga ganitong ulam. Kaya nga kaso pagod naman tayo dahil napakarami ng mga taong gustong bumili ng paninda natin. Ayos lang yan. Matutuwa yun kapag umuwi na siya. Marami kayong kita Kaya nga Huh? Teka Frankie, bakit nandito ka? Kanina pa siya nandito, ate. Ha? Bakit hindi ko naramdaman? Ang sakit mo naman magsalita, ate. Parang sinasabi mo na hindi ako mahalaga. Ano raw? Hindi ko siya naintindihan. Ay nako, basta umuwi ka na. Nandito ka na naman. Mamaya kung ano na naman ang kunin mo rito Hindi naman ako nagnanakaw Pagkain lang ang hinihingi ko. Pag nanakaw pa rin yun. Kapag nakita ka ng lola namin, kami ang kawawa. Wala pa naman siya kaya pwede pa ako magpunta rito. Ay nako, gabi na Frankie, umuwi ka na. Hindi ako pwedeng umuwi sa ngayon. Baka pwedeng dito muna ako. Ano? Nakikikain ka na nga lang. Gusto mo pang makitulog dito? Kapal naman ang mukha mo. Matagal na makapal ang mukha ako. Kailangan yun para mabuhay ako. Bakit hindi ka pwedeng umuwi? Bumalik na ba ang tatay mo? Oo Umuwi ako kanina. Pero sinalubong ako ng kapatid ko. Sabi niya nasa bahay daw si Papa. At bili ni Mama na huwag akong umuwi. Bakit daw? Kasi nga, gusto ni Papa na magtrabaho na ako at bigyan ko siya ng pera. Itago ko nga ang kita namin. Baka nakawin mo Grabe ka naman sa akin, ate. Hindi ko gagawin yan, no? Mas okay ako sa pagtulong sa inyo kapalit ng pagkain. Masarap ang mga luto niyong ulam ngayon kumpara sa mga niluluto ni Lola Wilma. Palagi kasing galit yun kaya siguro hindi ganun kasarap ang luto niya. Isusumbong kita, Uy, wag naman, Jack. Tropa tayo, diba? Joke lang. Kilalang kilala ko ang tatay mo. Alam kong ganyan talaga siya. Dapat siyang pinakukulong ni. Si Mama kasi, ayaw niyang ipakulong. Kawawa raw mga kapatid ko Mas kawawa kayo kapag kasama siya. Mas mahirap ang... Anong ingay yun? Parang may naglalakad sa bubong, ate. Lumulunto ang bubungan natin. Ibig sabihin, may mabigat na nakapatong. Baka pusa lang yan. Grabing pusa naman yan, Frankie. Sobrang bigat ng paa. Hindi kaya aswang yan? Huh? Aswang? Wala namang buntis dito, Buntis ka ba, ate? Baliw ka ba, ha? Paano ako mabubuntis wala nga akong nobyo? Wala kang alam sa mga aswang. Kahit hindi buntis, basta nagutom sila, aaswangin ka.
Naku, mag-ingat ka, Jack. Ganyang katawan mo pa naman ang gusto nila. Malaman-laman at malambot. Kailangan natin ng asin at bawang panlaban sa aswang. Huwag ka ngang magbiro ng ganyan, natatakot na nga ako eh. Kapag natatakot ka, mas lalo ka nilang tatakutin. Kaya magpanggap kang wala kang pakialam. Kumuha ka ng asin, Jack. Bakit ako? Baka may biglang magpakita. Samahan mo ko, Frankie. Napakaduwag mo naman. Ikaw kasi panay kang kwento eh. Bilisan niyo na. Halika nga, samahan na kita. Hindi pa rin tumitigil ang mga yabag. Kinikilabutan ako. Hindi kaya magnanakaw to. Akin na nga tong mga panungkit. May butas na nga ang bubungan namin. Lalo pang nabubutas kakasampan nito. Ito na ang asin, ate. Diyan lang kayo. Saan ka pupunta? May gagawin lang ako sa labas. Sundan natin siya. Bilisan mo, Jack. Lumayas ka! Lumayas ka rito! Layuan mo kami ng kapatid ko! Alis! May kung ano sa bubungan natin. Tao ba yun? Kumuha ka na asin sa garapon. Sabuyan natin siya. Ang saya nito. Hoy, aswang! Sino tinatakot mo rito, ha? Umalis ka! Alis sabi eh! Sabuyan pa natin siya! Nakakatuwa naman to! Hoy! Aswang! Kapag nahuli ka namin, ikaw ang iluluto ni Ate Julie bukas, ha? Napagod ako rin ah. Pumunta siya sa likod bahay. Tara, bilis! Baka lapahin yung mga baboy at manok. Naku, hindi pwede. Patay kami kay Lola. Hawakan mo tong garapon ng asin, Jack. Kukunin ko lang ulit ang panungkit ng damit. Anong gagawin mo sa panungkit, ate? Kapag sinugod tayo, tutusukin ko ang puwet niya o kahit saang parte ng katawan niya. Ako na lang kaya. Marunong ako sa pagtusok ng puwet. Tinutusok ang puwet ng mga kapatid ko kapag makulit eh. Manahimik ka nga, Frankie. Tara! Nasaan na yun? Wala siya rito sa likod bahay. Siguro tumakas na. Aswang nga siguro yun. Natakot sa asin eh. Silipin natin ang babuyan. Tara! Ayoko, natatakot ako eh. Bakla ka ba, Jack? Tatlo naman tayo eh. Hindi ako bakla ah. Bakit nauuna ka pang natatakot? Baka nga bakla ka. Siguro crush mo ako ano. Yak, kadiri ka. Kahit kailan hindi mangyayari yan. Bawal namang matakot ang mga lalaki. Sus, dami mong palusot. Walang ibang tao rito. Kasi puro hayop yan, ate. Natutulog na sila. Umalis na tayo. Sandali. Bakit may kulay itim kayong baboy? Imported ba yan? Alaga siguro yan ni Lola. Hindi rin namin alam. Hindi kaya yan yung aswang? Sabuyan natin ng asin. Pahingi ako, Jack. Ano ka ba, Frank? Tigilan mo nga yan. Pati baboy namin pinaghihinalaan mo eh. Hindi ba kayo pamilyar sa mga aswang? Hindi. Nako, kaya naman pala eh. Ang mga aswang, tao yan sa umaga at nagiging halimaw sa gabi. Kuminsan, depende sa uri ng aswang, nagiging hayop sila. Parang disguise. Saan mo naman nakuha ang kwentong yan? Doon sa matandang kapitbahay namin, palagi raw kasing may aswang dito sa baryo eh. Pero, Jack, kung wala kayong alam sa aswang, paano mo nalaman na buntis ang karaniwang puntirya ng mga yon? Narinig ko kasi si Lola na may kausap. Tapos ang sabi, baka aswangin daw si Tita Esther kasi buntis. Yun lang. Kaya naman pala. Pero alam nyo, naisip ko lang ha, na baka si Mang Igme ang aswang na yon. Sino naman si Mang Igme? Naalala niyo yung matandang lalaki na nanira ng paninda ninyo nung nakaraang araw? Nalaman kong Igme ang pangalan niya. Wala siyang asawa, kaya hindi totoo ang mga pinagsasabi niya noon. Ano? Ibig sabihin, gawa-gawa lang niya yun? Gabaan sana ang matandang yun. Totoo bang aswang siya? Yun ang sabi. Tsaka wala siyang makasundo na kapitbahay. Umuwi ka na nga, Frankie. Ang dami mong chismis eh. Ate, dito na muna ako matutulog please. Sige na.
Marami akong alam tungkol sa mga aswang. Gagawan ko kayo ng mga pangontra para hindi siya makalapit. Ay nako, Frankie. Pinapahamak mo kaming magkapatid. Mamaya, magkwento yung kapitbahay namin at makitang nandito ka. Ay, chuchismis ngayon kay Lola. Sus! Kaya natin lusutan yun. Sige na naman ate oh. Maawa ka sa akin. Kapag hindi mo ako pinatulog dito, sa labas na lang ako ng bahay ninyo hihiga. Pahingi na lang po ako ng upuan sa kaasin. Baka kasi aswangin ako eh. Sige na ate, tulungan na natin siya. Ay nako, sige na nga. Doon ka tumabi kay Jack ha. Huwag niyo akong istorbohin sa kwarto ko. Yes! At Jack, Yes, ate! huwag mong sirain ang tiwala ko. Ay, Captain! Hinayaan ni Julie na matulog si Frankie sa kanilang bahay. Ginawan sila nito ng mga pangontra katulad ng dinikdik na bawang na may katas ng kalamansi. Nagsaboy rin sila ng asin sa may pintuan at mga bintana. Pati sa bubong ay nagsaboy din sila. Kinabukasan ay nagtinda ulit sila kasama si Frankie. Pero umuwi ito ng hapon na dala ang mga tirang ulam nila. Pagsapit ng gabi, nagising sina Jack at Julie dahil sa pag-iingay ng kanilang alagang baboy. Di ako makatulog ate, napakaingay ng mga baboy. Anong oras na? Bakit kaya maingay sila? Ate, grabe yung mga kalabog. Hindi na yata yan ingay lang. Oo nga, parang may nag-aaway. Pupuntahan ko. Ate, wag na, baka delikado. Hindi rin naman tayo makatulog kaya silipin na natin. Tumayo ka dyan. Dito na lang ako, ayokong tingnan. Sumama ka na. Kailangan kong may magdala nito. Bakit ko naman dadalhin tong malaking lagayan natin ng asin? Malay mo naman kasi, baka aswang ulit yun. Dadalhin ko rin tong panungkit natin. Nilagyan ko ang dulo nito ng tinidor. Ipantutusok ko talaga to sa kanya. Halika na. Ayoko talaga ate, natatakot ako. Ay nako, bahala ka nga. Akin na nga yan. Kunin mo na lang ang flashlight sa ibabaw ng lamesa. Sige, ito na ate. Salamat. Ate, sasama na lang pala ako. Oh, bakit nagbago yata ang isip mo? May narinig kasi akong kaluskos sa kusina. Natatakot ako mag-isa. Ay nako. Oh, ayan. Hawakan mo yung lalagyan ha. Lalabas na tayo. Pakapit ako sa damit mo ate. Sus ko po. Paano naman ako makakalakad niyan? Natatakot kasi ako eh. May nagliliwanag na naman dun sa may babuyan. Hindi kaya si Ate Mayumi na naman yan? Kung siya nga, sino na naman ang kaaway niya? At bakit sa gabi lang siya nagpapakita? Tsaka palagi siyang maliwanag. Para siyang may sariling buwan sa itaas ng ulo. Lapitan ba natin ate? Siyempre, paano kung kailangan niya ng tulong at magnanakaw pala ang kalaban niya? Sige na nga. Si... Ate Mayumi? Bakit niya hinahagupit ang alaga nating baboy? Ramdam kong sakit ng palo niya ate. Mukhang matinik-tinik ang hawak niyang pamalo. Parang may tinik na latigo. Ate Mayumi? Ikaw pala ang dahilan kung bakit nag-iingay ang mga alaga namin. Anong ginagawa mo? Tigilan mo yan! Hindi niyo to alagang baboy. Anong hindi? Alaga yan ng lola ko! Tigilan mo na yan! Kundi tutusok ko sa itong hawak ko! Hala, tumalon yung baboy palabas ng kulungan. Paano nangyari yun? Ang taas ng kulungan natin, nakalabas pa siya. Diyan ka lang hahabulin ko. Huwag mong habulin. Nakatakas tuloy siya. Hindi pwede. Patay kami kay Lola kapag nakatakas ang alaga niya. Baka hindi na naman kami pakainin nun. Nakinig ka ba sa sinabi ko kanina? Hindi niyo nga alaga yon. Anong ibig mong sabihin? Sa simula pa lang na nakita mo ang baboy na yon. Pamilyar ba siya sa'yo? Hindi. Hindi ko nga alam na may itim na baboy si Lola. At hindi man lang kayo nag-isip? O nagtaka paano may ganoong kulay sa mga alaga ninyong baboy? Wala naman kasi kaming alam sa mga binibili ni Lola na baboy eh. Siya kasi ang nag-aasikaso rito at nagpapakain. Madalas kaming nasa tindahan o kaya nasa eskwela. Kaya hindi namin alam kung may bago siyang bili o ano. Makinig kayo.
Ang baboy na nakita ninyo, hindi talaga baboy. Isa siyang aswang. Ano? Aswang? Pero paano? Oo, isa siyang aswang na mutog. Siya ay kalahating baboy ramo at kalahating tao. Pero kung gugustuhin niya, ay pwede siyang mag-anyong baboy ramo mismo. At yon ang itim na baboy na nakita ninyo. Ate, ibig sabihin, kasama lang pala natin ang aswang simula pa nung una. Kasalanan ko rin ito at hindi ko kaagad napansin. Pasensya na kayo. Bakit daw nandito ang aswang? Anong kailangan niya? Wala akong ideya. Basta nakikikain lang siya sa mga pagkain na ibinibigay ko. Ano po bang pinapakain nyo? Baka yan po ang dahilan kaya nandito siya. Baka nasarapan siya sa binibigay nyo. Sa ngayon, ang pinapakain ko ay ang prutas na ako mismo ang nagtanim. Mahiwaga ang prutas na ito, kaya nagiging malusog ang mga baboy. Kapag inilagay mo ito sa nilulutong karne, masasarap at babango yun. Pwede pong patingin? Ito oh. Ito yung isa sa sangkap na nilalagay namin sa pagkain. Ayan nga yun. Huwag kayong mag-alala. Ligtas naman itong kainin ng tao. Masustansya, nagpapalusog at nagbibigay ng lakas sa mga kakain. Mayumi, sino ka ba talaga? Hindi ko pwedeng sabihin. Ang lola niyo na lang ang tanongin ninyo tungkol sa akin. Oo nga pala, Julie. Gusto kong kunin mo to. Itong latigo? Oo. Para saan? Ang latigong ito ay isang makabuhay. Ang mga tinik na ito ay nakakapaminsala sa mga aswang. Gamitin niyo itong proteksyon kung sakali mang bumalik ang aswang at wala ako. Aalis na po ba kayo? Bakit para kayong nagpapaalam? Ang ibig ko lang sabihin ay kung sakali. Kung sakaling may gawin sa inyo, huwag kayong mangingiming patayin siya. Patayin? Hindi ko yata kaya yun. Baboy at manok lang ang kinakatay ko. Nagiging baboy siya, hindi ba? Pero kapag naging tao aswang na siya, hindi ko na siya kayang patayin. Nakakaawa. Hindi po namin kayang pumatay ng tao. Hindi naman siya tao. Sige, ganito na lang. Gamitin niyo lang ito pang proteksyon, lalo pa't wala kayong kasamang matanda. Pumasok na kayo at matulog. Aalis na rin ako pagkatapos ko magpakain ng alaga ng lola niyo. Bumalik na sila sa kanilang silid kahit ayaw pa nila. Bawat utos ni Mayumi ay para silang nakokontrol ng Mahika. Bigla na lamang silang napapasunod kahit ayaw pa ng kanilang katawan. Nagising sila mga alas 5 ng umaga, kaya napabalikwas ng bangon si Julie. Nairaos nila ang araw ng sapat ng kita. Halos nakalimutan na nila ang nangyari kagabi. Ngunit nang sumapit ang kinagabihan, ay ginambala na naman sila ng nilalang. Ate! Ano? Matulog ka na sa kwarto mo. Ate, buksan mo ng pinto. Tabi tayo matulog. Ayoko. Malikot kang katabi eh. Ang lakas mo pang humilit tsaka tululaway ka pa. Ate, sige na. Tabi tayo. Ano ba namang bata to? Parang gigibain na ang pinto. Sandali lang, bubuksan na. Ate, natatakot ako. Ano na naman ba yun? Doon ka lang sa kwarto niyo ni Lola. Maaga pa tayong gigising mamaya eh. Kasi mukhang may tao na naman sa babuyan natin. Nag-iingay na naman sila eh. Ay naku, gabi-gabi na lang ganito ang buhay natin. Pagod na nga tayo sa araw. Hindi pa rin tayo makatulog sa gabi. Kunin mo ang lalagyan ng asin. Titingnan natin. Aputi na lang, inilagay ko lang sa ilalim ng kamang latigo ni Mayumi. Ayoko ate, natatakot ako. Lagi ka na lang natatakot. Sige na nga. Bilisan mo. Papunta na ate. Sandali, kunin mo ang 2 rosaryo sa altar. Ha? Makapagalitan tayo ni Lola. Hindi yan. Sige nga. Sabi ng customer natin kanina na tinanungan ko tungkol sa mga aswang, dasal at rosaryo raw ang pinakamabisang sandata. Sabi pa nga niya, magdasal tayo kahit sa isip lang eh. Kapag nagdasal ka, hindi ka matatakot. Kaya magdasal ka sa isip. Okay po. Maglakad ka na. Ate, nakikita mo ba yun?
Parang malaking figura ng tao. Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Umalis ka! Ate, pinatay niya halos kalahati ng mga alaga natin. Mukha siyang baboy ramo na tao. Tumayo ka lang dyan, Jack. Huwag kang aalis dyan. Sino ka? Bakit ka nandito sa bahay namin? Sinubukang tumakas ng aswang, ngunit nahampasan ng latigo ni Julie at tumama ito sa kanyang likuran. Tumalsik ang aswang at tumama ang kanyang katawan sa pader ng kulungan. Sa takot na baka makalayo ay paulit-ulit itong hinampas ni Julie. Ngunit nabigla siya nang sugurin siya nito. Dahilan para tumalsik siya, tumama sa kabilang pader at nawalan siya ng malay. Wala sa wisyong kumuha si Jack ng isang dakot ng asin at isinaboy sa aswang. Narinig niyang malakas na atungal ng halimaw. Tumakas ang aswang matapos dumampi sa mga sugat niya ang asin. Ate, gumising ka! Gising na ate, baka bumalik ang aswang. Pumasok na kaagad tayo sa loob ng bahay. Ayos ka lang ba, ate? Ayos lang ako. Ikaw, ayos ka lang ba? Hindi ka ba niya sinaktan? Sinabuyan ko lang siya ng asin tapos umalis na siya. Ang galing Ang tapang mo naman. Hindi naman, ate. Hindi ko alam kung paano pa ako makakatulog nito. Sa tingin ko, kailangan nating linisin ang mga kalat dito sa babuyan. Pero delikado, baka biglang bumalik ang aswang na yun. Baka pwedeng sa umaga na lang natin simulan. Pwede naman. Sige, bukas na lang. Umaga na nang maglinis silang magkapatid sa mga natirang kalat na naiwan ng aswang. Dahil sa pagod at kulang sa tulog, hindi sila nakapagtinda. Ipinahinga na lamang nila ang araw na yun dahil sunod-sunod na gabi silang hindi pinatahimik ng aswang. Palihim na pumasok si Jack sa bodega kung saan nakalagay ang lumang notebook ng lola niyang may kakaibang recipe. Nagkunot ang kanyang noo habang pinipili ang susunod na kakaibang recipe na kanilang lulutuin. Pinilas niya ito ng dahan-dahan. Ngunit bigla niyang naalala, may recipe siyang hindi pa naibabalik. Ang huling kinuha niya. Mabilis siyang bumalik sa bahay upang kunin ito. Pagbalik niya sa bodega, ay parang binuhusan siya ng nagyayelong tubig. Wala nang notebook ng recipe sa kinalalagyan nito. Hindi, nasa na yun? Bakit wala na rito? Nandito lang yun kanina eh. Huli ka, Balbon! Para ka namang nakakita ng multo. Relax, si Frankie lang to. Ang pogi mong kaibigan. Nakakatakot ka naman. Ano nangyari sa'yo? Parang nakakita ka ng multo Ikaw, ninakaw mo ano? Ang alin? Yung ano? Anong ibalik mo yon. Bakit mo kinuha? Malalagot ako niyan eh. Ay, sorry. Hindi ko na yun may babalik eh. Ano? Patay ako sa lola ko. Papaluin ako ng matindi nun eh. Balik mo na kasi. Saan mo tinapon? Tinapon? Binenta ko yun. Ha? Bakit mo naman binenta? Kanino mo binenta ang recipe ni Lola? Anong recipe? Yung notebook na luma dito sa bodega, hindi ba kinuha mo? Anong pinagsasabi mo? Hindi ba ang pinag-uusapan natin yung mga tirang karneng ninakaw ko? Ha? Kasi nakita ko naglinis kayo. Tapos yung mga tirang laman loob at laman na pwede pa namang lutuin, isinilid nyo lang sa plastic. Laman loob at karne yun ng baboy at manok eh. Kinuha ko tapos binenta ko. Pasensya ka na ha. Gipit lang talaga ako eh. Hindi yun. Hindi yun? Ano ba yung tinutukoy mo? Yun lang naman ang kinuha ko eh. Hindi mo ninakaw ang notebook ni Lola? Hindi ko nga alam kung anong sinasabi mo eh. Mahal ba presyo nun? Patay talaga ako kay Lola. Baka nandito lang. Hanapin natin. Kanina ko pa hinahanap, wala talaga eh. Naku, patay ka nga sa lola mo. Alam na ba to ni Ate Julie? Hindi pa.
Naku, lalo kang lagot. Marunong ka naman magdasal, di ba? Hilingin mo na lang kay Lord na hindi masakit ang mga palo ng lola at ate mo. Si Frankie naman, hindi ka naman nakakatulong sa ginagawa mo eh. Umuwi ka na nga lang. E di, bumili lang tayo ng bagong notebook. Ito ang mga kinita ko rin sa mga tirang laman loob at laman eh, oh. Matutuwa pa ang lola mo kasi may bago siyang notebook. Jack! Jack! Naku, ayan na. Tinatawag ka na ni ate. Natatakot ako. Naku, mas matakot ka sa ate mo kaysa sa aswang. Tara, sasamahan kita. Ayoko, natatakot talaga ako eh. Alam mo, walang magagawa yung takot mo. Harapin mo ang kasalanan mo. Lola mo nga araw-araw kong hinaharap kahit kumukupit ako ng ulam eh. May kasabihan tayo sa English, face your tears. Ha? Ano namang ibig sabihin nun? Harapin mo raw ang takot mo. Ha? Parang iba naman ang sinabi mo eh. Basta yun na yun. Tara na, samahan kita. Jack! Ano ba? Nasaan ka ba? Ate, San ka ba nagsususuot na bata ka? Kailangan pa nating maglinis dito. Baka bigla na lang dumating si Lola. Ilang araw na siyang nandun. Sa tansya ko eh. Baka pabalik na siya. dyan lang po ate. Ate, may sasabihin daw po sa'yo si Jack. Nandito ka na naman, Frankie. Wala ka talagang kadala-dala eh, no? Nawala yung mga karne na nilabas ko. Ikaw na naman ang may gawa nun, no? Aaminin ko naman yan, ate. Gipit lang talaga kaya binenta ko. Gusto mo, hati tayo sa pinagbentahan. Wag na. Itatapon naman talaga namin yun eh. Bakit nga pala ang dami nun? Sinugod na naman kami ng aswang. Tapos, Ayun, pinatay niya yung mga baboy at manok namin. Yung mga tinapon kong karne, mga natira ng aswang yun. Siguro, nabusog na siya. O kaya, dahil nahuli namin siya kagabi, hindi niya naubos. mga titira yun ng aswang. Oo, bakit ba? Patay. Ano ang meron? Ang sabi ng matatanda, ang tira raw ng mga aswang kapag kinain ng tao, mahahawa sila ng pagiging aswang. Talaga? Mabuti na lang hindi ko niluto. Patay ako. Bakit? Bumilang kayo ng ilang araw o kaya isang gabi. May mga kapitbahay na tayong aswang. Ano? Ay, Diyos ko pong bata ka. Hindi ka man lang nagsabi kasi o nagpaalam bago mo kunin. Hindi ko naman alam na aswang ang may gawa nun eh. Narinig ko kayo magkapatid. Sabi mo, itatapon o ibabaon nilang sa lupa. Sayang naman. Binenta ko. Ay, Lord, patawarin niyo po siya. Bata pa po kasi siya. Loko ka talaga, Frankie. Baka pwede mo pang bawiin yun. Sige, mamaya tatakbuhin ko. Jack, ikaw na ang bahala magsabi ah. Baka mailigtas ko pa sila. Pero kapag sinabi mong kinain na yun ng aswang, baka bawiin nila yung binayad sa'yo. Hayaan mo na siguro yun ate. Mga chismosa naman yung pinagbentahan ko eh. Frankie ah. Ito na, tatakbo na! Good luck, Jack! Frankie, kainis ka talaga. Ano yun? May sasabihin ka ba? Kasi ate, may problema ako eh. Ano yun? Malala ba ha? Malala. Ano? Kasi, di ba yung notebook ni Lola na may recipe na nasa bodega? Palim kasi akong kumuha ng recipe. Tapos pinalit ko yun sa mga recipe na sinabit niya na nasa kusina. Para yun ang lulutuin mo. Ano? Sira ulo ka! Bakit mo naman yung ginawa? Kasi gusto ko makatikim ng special recipe na tinatago niya. Ay, nakong bata ka! Ibalik mo na yun! Lagot ka talaga! Yun nga ate ang problema eh. Kumuha ako ulit ng recipe kaso... Pagbalik ko, wala na yung notebook ni Lola. Ano? Ay, ikaw talaga! Kabilin-bili na ni Lola na huwag gagalawin yun! Ka! Aray! Tama na ate ang sakit ng pingot mo! Kulang pa yan! Tigas talaga ng ulo mo eh! Nasaan na ba yung latigo ni Mayumi? Ikaw na lang ang lalatiguhin ko! Ate, wag naman po!
Hindi ka talaga magtitino hanggat hindi ka napapalo eh. Ano nang gagawin natin ngayon? Hanapin mo ron, baka nandun lang. Wala nga po eh. Kanina pa ako naghahanap. Kung wala talaga, wala na tayong magagawa. Maliban na lang kung may tutulong sa atin. Ang sakit mo sa ulo. Mabuti kung ikaw lang ang mapapagalitan eh. Madadamay pa ako. Hindi kaya yung aswang ang kumuha, ate? Sa tingin ko nasarapan siya sa pagkain na binibigay ni Ate Mayumi at sa amoy ng ulam na niluluto mo. Kung ang aswang man, paano naman natin siya makikita? Ay nako, ikaw talaga. Binigyan mo pa ako ng iisipin ngayon. Chichinalasin kita eh. Tama na po, ate. Sorry na, hindi ko sinasadya. Ako, sinasadya kong paluin ka. Ay, lintik na bata ka. Naisip nilang magkapatid na baka makatulong si Mayumi sa problema nila. Pero ilang gabi na itong hindi nagpapakain ng baboy. Kaya bigo silang kausapin ito. Naisip din nilang baka ang kumuha ng notebook ay ang matandang galit na naninira sa paninda nila. Kinausap kaagad nila si Frankie na samahan sila sa bahay ng matanda para tignan at obserbahan ito. Sigurado ka ba, Frankie, na ito ang bahay ng matanda? Sigurado ako, ate. Ako pa ba? Ang ganda pala ng bahay niya. Sobrang lawak ng bakuran. At may second floor ang bahay. Ano ba kasi ang gagawin natin dito? Ano bang balak ninyo? Gusto namin siyang kausapin tungkol sa notebook na nawawala ni Lola. Tapos, Kung nasa kanya, kukunin namin ulit. ano ba naman kayo magkapatid? Wala ba talaga kayong alam sa mundo? 12 years old lang ako, pero parang mas matanda pa ako mag-isip sa inyo eh. Anong gusto mo sabihin, ha? Ganito yan. Kapag nagnakaw ka ba, umaamin ka? Siyempre hindi. Kakaunti na lang kami mga tapat na magnanakaw, ano? Karamihan, hindi na sila aamin. Pustahan pa tayo, Ate Julie, oh. Ito kasing si Jack eh. Wala tayo rito kung hindi ka makulit. Sorry na, ate. May plano ako. Ano? Papasok tayo sa loob ng bahay. Ano? Hindi ako papayag. Baka mahuli pa tayo eh. Hindi naman sa mismong loob ng bahay, diyan lang sa bakuran. Gabi na. Paano kung i-report niya tayo dahil dyan? Nag-iisip ka ba? Ate, wala na tayo ibang paraan. Hindi uubra ang plano nyo. Paano naman tayo makakapasok dyan nang hindi niya nalalaman? Alam nyo, kung hindi ninyo natatanong, expert ako sa ganyang bagay. Alam namin. Sundan nyo lang ako. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo mahuhuli. Dito tayo. Bilis! Saan tayo pupunta? Diyan! Ano yan? Butas! Anong gagawin natin sa butas? Guys, ang sakit ninyo sa ulo. Malamang dito tayo papasok. Napapalibutan ng barbed wire ang pakuran niya. Tsaka may pagkamaliit ang butas ng bakod. Baliw ka ba? Ate, kung mas may baliw sa atin, kayong dalawa yon. Para sa notebook lang, nagkakaganito kayo. Gusto ko lang naman kayong tulungan ah. Hindi na lang kung ganito lang ang mangyayari. Mahirap na, baka mahuli tayo eh. Di, kalimutan na natin ang notebook na yan. Wala naman palang problema eh. Umuwi na tayo. Kayo naman ang pagagalitan ni Lolang Wilma eh. Sandali lang. Ate, sige na naman. Subukan na natin to. Bakit ako susunod sa'yo? Ikaw naman ang mapapalo eh. Sabit ka rin ate. Ikaw pa naman nagsabi na ikaw na ang bahala. Kainis. Lagi na lang ako nasasabit. Sige na. Pero kapag nahuli tayo, patay talaga ako. Ako lang makukulong. Hindi ka makukulong. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala. Sabi ko nga. Oh, sige, ako na mauna. Kung gusto mo ate, dumito ka na lang sa labas. Kami na lang ang papasok. Eh di mas lalong mabigat ang kasalanan ko kasi nagmukha akong lookout at inutusan ko kayo. Ako talaga ha, hindi maganda yung mga plano nyo. Huwag ka matakot ate. Face your tears. Anong tears? Baka fears. Magkatunog naman eh. Ang higpit mo naman para kang English teacher. Tara na, pasok na tayo. Aray! Shh!
Huwag kayo maingay. Talagang mahuhuli tayo niya sa ginagawa ninyo eh. Ang sakit kaya, nasundot yung pet ko eh. Paano naman kasi nakaumbok yan? Hindi ka nag-i-squat, lumulusot ka sa bakuran. Ay, sa wakas nakapasok din. Ikaw naman ate. Parang hindi ako kasya. Akala mo lang hindi. Bilisan mo na. Huwag mo akong utusan ha. Ang sama mo. Wala naman akong ginawa. Sige ate, kaya mo yan. Tumigil ka. Kasalanan mo to. Sorry na. Tigilan nyo na nga muna yung drama ninyo. Bilisan nyo ng kilos. Baka makaramdam yun. Saan ba tayo pupunta? Sisilip lang tayo sa bintana. Yumuko kayo habang naglalakad. Mag-fit toe kayo. Baka tiptoe. Pareho rin yun. Magkatunog naman. Nandito na tayo sa bandang kusina. Naaamoy ko na may niluluto siya. Ang bango ng niluluto ko. Ang sarap kainin na. Ang saya-saya ko. Si Mang Igme. Nasa harapan niyang notebook ni Lola. Sabi na nga ba siya kumuha nun eh. Marahil ay naengganyo siya sa amoy. Pero ayaw niya lang bumili ng ulam kasi nga... Anong nangyari? Bakit bigla siyang nagkanyong hayop? Ano? Siya ang aswang na baboy Ramo? Nakakatakot. Umalis na tayo rito. Ganyan pala ang itsura ng aswang. Astig! Alis na tayo, dali. Teka, paano naman ang notebook ni Lola? Kailangan nating makuha yun, ate. Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig tayo. Hayaan na natin yan kesa naman patayin tayo ng... Hindi ko alam na may bisita pala ako. Mukhang may panghalo ko sa kakainin ko Hindi ako makalingon. Nasa likod ba siya? Oo. Hinahawakan niya ang palikat ko. Handa na ba kayong maging ulam ko? Ang saya nito! Takbo mabilis! Habol aswang! Takbo na, bilis! Ang kulit ng itsura niya, oh! Ang kastig! Mukhang baboy na tao! Oh, mukhang tao na baboy! Puisit ka talaga, Frankie! Masaya ka pa, ha? Kasalanan mo to! Saan kayo pupunta? Hindi kayo makakalis sa bahay na ito. Bigla siyang nasa harapan natin! Ang bilis niya! Balik, balik! Dito tayo dumaan! Wala kayong matatakbuhan. Ate, tulong! Nadapa si Jack! Napakalampa talaga ng kapatid mo, ate, ano? Tulong, ate! Jack! Sinasakal na siya ng aswang! Anong gagawin ko? Jack! Ikaw naman kasi napakahina mo tumakbo eh! Nahuli ka tuloy! Babalik kayo rito o pipilipitin ko ang leeg ng batang ito. Wag! Wag mong sasaktan ang kapatid ko! Tama! Huwag mo siyang sasaktan! Nadapa na nga kaibigan ko eh, sasaktan mo pa! Bumalik kayo rito! Babalik na! Babalik na! Huwag mo lang saktan ang kapatid ko! Nandito na ako! Bitiwan mo siya! Bakit ko naman bibitiwan ang hapunan ko? Jack! Pakiusap! Huwag mo siya sasaktan! Gagawin ko ang lahat! Pakawalan mo lang ang kapatid ko! Ang astig! Hindi ko akalain na totoo palang aswang ka! Akala ko bali-balita lang yun! Oh, aswang ako. Noong nakaraan pa ako nainisin niyo magkapatid. Lalo ka ng bata ka. Ako? Oh, dahil ikaw ang nagpapakalat na aswang ako. Totoo namang aswang ka! Bakit ka nagagalit kung totoo? Manahimik ka! Kayong magkapatid. Noong nakaraan pa kayo luto ng mabangong amoy. Takam na takam ako. Pati ang mga pagkain ibinibigay ng diwatang yun.
Kaya lamang inalaman niya ang lihim ko. Diwata! Sinong Diwata? Sino pa ba? E di yung babaeng pala na nagpapakain sa mga alaga ninyong baboy. Napakasarap ng pagkain niya. Hindi ako makatulog dahil sa paglalaway. Pero pinagdadamutan niya ako. Pero ngayon nasa akin ang notebook, hindi ko na kailangang magmakaawa pa. Diwata! May diwata pala kayong alaga, ate? Wala akong alam dun. Hoy, aswang! Pakawalan mo na kami! Kasi nakuha mo na ang gusto mo! Hindi! Dahil nakita na ninyo ang itsura ko, hindi na kayo pwedeng mabuhay pa. Bitiwan mo sabi ang kapatid ko! Aba, biglang tumapang Sabi nang bitiwan mo siya eh! Sa inis ni Julie sa aswang ay inilabas niya ang latigo na itinago niya sa dalang baga. Hinampas niya yun sa aswang, sabay saboy ng asin. Nabitiwan ng aswang si Jack para iligtas ang sarili. Agad namang lumapit si Frankie para tulungan ang kaibigan. Agad silang tumakbo palabas ng bahay. Nakipaghabulan ng aswang sa kanila. Walang humpay si Julie sa paghampas gamit ang latigo para hindi nito masundan ang dalawang bata. Nahawakan ng aswang ang dulo ng latigo sa kaiwi na siwas ito. Tumalsik si Julie at bumagsak sa lupa. Tumakbo ang aswang para habulin sina Jack at Frankie. Nahintakutan ang magkaibigan nang makitang malapit na ang aswang sa kanila. Eksaktong sasakmali na sila nito, pero biglang may pumulupot sa leeg ng aswang. Nakita nila ang latigo ni Julie na nakapulupot sa leeg ni Mang Igme na aswang. Buong lakas na hinatak ng dalaga ang latigo at isinalya ang aswang. Tumalsik ito at tumama ang ulo sa nakausling bato. Hindi na siya gumagalaw. Patay na ba? Hindi pa. Nawalan lang ng malay. Umalis na tayo rito. Akala ko katapusan na natin. Muntik na siyang manakmal. Ate! Bilis! Tumakbo na sa bahay! Takbo na, Jack! Pero paano yung notebook ni Lola? Uunahin mo pa ba yun kaysa sa kaligtasan mo? Kung gusto mo, bumalik ka ron sa aswang! Tara, Frankie, balikan natin! Hindi na tayo babalik! Halika na! Bakit umindo ka sa pagtakbo? Takbo na! Bilis! Kung kailangan kita hilahin, hihilahin kita! Balikan natin yung notebook! Baliw ka talaga! Kita mong wala tayong laban kay Mang Igbe, tapos babalik ka pa! Paano na yung notebook? Patay ako kay Lola niyan! Harapin mo na lang ang kasalanan mo. Huwag mo nang palakihin. Mas importante ang buhay nating tatlo. Ang tigas kasi ng ulo mo eh! Kung sumunod ka sa utos ni Lola, hindi na sana tayo naging ganito! Kasalanan ko talaga ang lahat! Tama. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi ka nagtaas ng boses kanina, hindi tayo maririnig. Kaya sana tumakbo ka lang ng tumakbo para hindi tayo maabutan. Huwag kang iyakin dyan! Tumakbo ka na lang! Opo! Malapit na tayo sa bahay ninyo. May kaunting asin pa ako rito. Isasaboy ko to sa bubong. Yung sa akin, isasabi ko sa paligid ng bahay. Sumama ka sa akin, Jack! Oo, ate! Naririnig ko ang atungal niya. Ha? Ano yun? Bakit parang dumami sila? Hinahabol na rin tayo ng ibang aswang! Naloko na! Ako ang papatayin ng mga yan! Anong kalokohan na ginawa mo? Yung karne ba? Oo, ate! Nailuto na nilang lahat nung nagbahay-bahay ako eh. Hindi ko naman masabi kung bakit ko binabawi eh. Loko ka talaga! Nakikita ko ng gate ninyo! Ay, Diyos ko! Bilisan natin! Nakita na tayo ng ibang aswang! Pasugod na sila rito! Mauna akong tumakbo. Sige! Kapag lumapit kayo, may latay kayo! Ano, ha? Jack, tumakbo ka na! Tulungan mo si Frankie! Ikaw na lang ang magsaboy ng asin paikot sa bahay! Pero paano ka? Tatakutin ko lang sila para umatras! Sige ate, mag-ingat ka.
Marami akong dalang asin! Patay talaga kayo sa akin! Umatras sila ng bahagya. Magsasaboy muna ako ng asin sa kalsada. Ayan! Tapos na! Takbo na! Ate! Nandito na ako! Bakit ang tagal naman magbukas niyan? Palapit na naman ng mga aswang! Kanina ko pa gustong buksan pero ang higpit ng pagkakatali. Sino ba nagtali nito kahoy ninyong gate? Ako, Frankie. Binuhol-buhol ko lang yan eh. Masasapak na kita, Jack. Puro ka palpak. Sirain na lang natin yan! Tabi! Sisipain ko! Wow! Ang lakas mo, ate. Halika na, pasok na. Kahoy lang naman yan eh! Madaling tibagin! Magsaboy na kayo ng asin! Nagsasaboy na ako sa bubong. Ako rin, ate. Hindi ba may nakasabit ng mga bawang sa pintuan at bintana? Meron, ate. Tapos na ako rito. Ako rin. O bilis, pasok na! Isara na natin ang pinto! Ay, salamat. Nakapahigahan na rin. Ang hirap pala habulin ng aswang. Frankie, tumayo ka riyan. Hindi pa tayo tapos. Nasundan na tayo ng mga sukay mo sa karne. Nasa labas na rin si Mang Igme. Pasilip ako sa bintana, ate. Naku, patay na talaga ako nito. Tinatawag nila ang pangalan mo. Kasi, nakakainis namang buhay to. Napasama pa tuloy ako. Bukod sa bawang, asin at rosaryo, ano pang pwede nating ipanlaban? Sabi ng kapitbahay namin, yung kinatas na kalamansi. Pero hindi ko alam kung effective yun. Meron tayo nun sa kusina. Yung dati mo pang ginawa, paano natin gagamitin yon? Pwede pang spray. Ilalagay ko sa boting pang spray. Meron kami nun. Bilisan mo, Jack! Umakyat tayo sa kwarto ko. Susundan ko lang si Jack. Kukuha pa ako ng mga asin. Hindi na kailangan, ate. Dala ko na lahat. Sa kwarto ko na lang isasalin tong kinatas na kalamansi. Ito na rin ang maliit na timbang na may asin. Ang galing mo, Jack. Umakyat na tayo. Akita tayo! Bilis! Pasok, bilis! Sandali! Sabuyan natin ang asin dito sa labas ng pinto. Naglagay na rin ako sa bintana ng kwarto mo, ate. Ang galing yung dalawa, ah. Doon na kayo sa kama ko. Dalhin niyo yung mga pangontra natin. Teka, Jack. Nasaan ang rosaryo mo? Ngayon ko lang napansing wala, ah. Hala, naligo ako kanina. Nandun pa sa CR. Naku po. Pero hayaan mo na. Nandito na tayo eh. May mabigat na pumatong sa bubong. Mukhang nasaktan siya. Narinig ko siyang umangil. Hindi niya siguro alam na may asin. Anong gagawin natin? Baka pasukin nila tayo. Magdasal na tayong tatlo. Dito kayo sa higaan ko. Nagsimulang magdasal si Julie habang hawak ang kamay ni na Frankie at Jack. Kahit naririnig nila ang mga pagpukpuk at pagkalampag sa bubungan, nanatili silang nakaupo at paulit-ulit na nagdarasal. Hindi na nila namalayan ang oras kung kailan tumigil ang mga pag-atake. Nakatulog silang magkakahawak pa rin ang mga kamay. Kinabukasan ay nagising sila sa ingay ng pagbubunganga ni Aling Wilma. Lintik ng mga batang to! Anong ginawa niyo sa bahay natin? Julie! Jack! Buksan niyo ang pinto! Nagsayang kayo ng asin! Ang daming asin sa paligid! Lintian tong dalawang to! Sira ang gate! Wasak ang mga halaman ko! Pati ang baboy ko wala nang natira! Ginulang-gulan nitang katawan! Jack! Julie! Buksan niyo ang pinto! Malilintikan talaga kayong dalawa sa akin eh! Si Lola ba yung naririnig ko? Ate, mukhang nandyan na si Lola. Anong sinasabi mo, Rian? Hindi pa yun uuwi, no? Julie! Aba mga lintian, mga tulog mantika! Kaya ang grasya hindi dumadapo sa bahay na to eh! Ay, si Lola nga! Eh, nakatulog ako! Frankie! Frankie! Ate, inaantok pa ako eh. 5 minutes pa. May nalalaman ka pang 5 minutes dyan? Nandiyan na si Lola! Ano naman? Aray!
Ate naman, ang sakit ng palo mo! Bilisan mo na dyan! Kapag nakita ka nun, pagagalitan kami. Dumaan ka sa ibang pintuan. Mauuna na akong bumaba sa inyo. Ano ba? Wala ba talaga magbubukas ng pinto? Pababa na po, Lola! Eh bakit ang tagal ninyo magbukas ng pintuan, ha? Nasaan si Jack? Baka tulog pa rin. Bakit ang daming asin sa paligid? Ano kalokohan na naman ang ginawa ninyo? Lola! Mabuti dumating ka na. Takot na takot na ako eh. Ano ba nangyari sa inyo? Ganito kasi yan, Lola. Frankie, ang kulit mo rin talaga! Pinatuloy mo yan si Frankie sa pamamahay ko, ha, Julie? Magpapaliwanag po ako, Lola. Magpaliwanag ka sa payong kong ihahampas sa'yo. Lola, makinig po muna ka. Ay, aray ko! Ang sakit! Lola, wala pong kinalaman si ate. Ako po ang... Isa ka rin. Kanina pa ako tawag ng tawag eh. Mga animal kayong walang nagbubukas ng pinto. Ha? Aray ko po, Lola! Hindi pa nga tumamang hampas ko, maaray ka na. O ayan! Aray, tama na po! Hoy ikaw, Frankie! Halika rito. Bakit po? Anong bakit? Lumayas ka sa pamamahay ko ngayon din. Opo, aalis na. Aray! Pati ako pinalo! Natatawa ka pa, ha? Wala ka talagang hiya. Lola, alam mo ba muntik na mamatay ang mga apo mo? Ano ka mo? Anong pinagsasabi nitong animal na to, ha? Kasi Lola, kaya po siya hindi nakauwi kagabi. Kasi sinugod po kami ng aswang. Aswang? Kayo? Hindi po sila aswang. Sinugod lang po kami ng aswang. Tumahimik ka. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Kaya po maraming asin sa paligid kasi po nilusob kami ng aswang, Lola. Yung bago pong nakatira dyan malapit lang, si Mang Igmi po. Si Igme, aswang? Eh bakit naman kayo lulusubin nun? Hindi rin po namin matukoy kung ano ang punot dulo. Pero may hinala po kami na dahil sa notebook po ninyo na may mga recipe. Sandali, naguguluhan ako. Anong recipe ang sinasabi mo? Yung bang pinagpapaskil ko sa kusina? Hindi po yun. O ano? Ano? Sumagot kayong dalawa. Ako na lang po magkukwento, Lola. Bakit nandito ka pa rin? Umalis ka na nga. Ako na kasi ang magkukwento, Lola. Promise, mas magaling ako sa kanila. Sumasakit ang ulo ko sa yung bata ka eh. Ganito kasi yan, Lola. Si Jack po, ninakaw ang secret recipe ninyo. Pinilas ba naman niya ang recipe sa notebook nyo eh? At ipinalit niya sa mga recipe na nilagay niyo sa kusina? Eh hindi ba't sira ulo? Frankie! Eh sorry Jack, pero totoo naman ah. Animal ka talagang bata ka. Anong nakain mo't ginawa mo yon? Hindi ba sabi ko wag kayong papasok sa bodega? Lumuhod ka nga. Tamang-tama may asin dito. Lola, huwag naman po. Hindi. Matigas ang ulo mo. Kahit pala aswang ka o hindi. Basta hindi ka sumunod sa utos, may parusa. Oh, yun na nga Lola. Habang pinaluluhod mo siya ituloy ko na po ang kwento. Ninakaw ni Mang Igme ang recipe, kaya sinubukan namin bawiin. Pumunta kami sa bahay niya. Ang kaso, hinabol kami hanggang dito sa bahay niyo. Sino naman na nagsabing puntahan niyo sa bahay? Si Frankie po. Pahamak ka talagang bata ka. Luhod! Lumuhod ka rin! Gusto ko sana kaso uuwi na pala ako. Baka hinahanap na po ako ng magulang ko eh. Wala namang pakialam ang magulang mo sa'yo eh. Luhod! Grabe naman si Lola. Sige dyan na kayo. Ipagpatuloy mo na lang Ate Julie ang kwento ha. Bye-bye po! Kainis ka talagang bata ka. Hoy! Siraulo ka talagang bata ka! Huwag ka nang babalik dito ha!
O Julie, ipagpatuloy mo. Lola, shortcut na po yung kwento ni Frankie. Pero ayun na nga po, hindi namin nabawi ang notebook. Sinugod niya kami rito, maging ang mga taong nahawa ng pagiging aswang niya. May nahawa! Ikinuwento ng magkapatid ang buong nangyari sa matandang babae. Tahimik at kalmado nang nakinig ang matanda hanggang sa matapos ang pagkukwento ng dalawa. Nakapagtataka. Bakit naman niya kukunin ang recipe na yon? Siguro po, dahil nabanguhan siya sa niluto ko. Dahil sa mahiwagang prutas na kagaya ng pinapakain ni Mayumi. Ah, tama. Baka dahil sa prutas na tanim ni Mayumi. Kailangan nating puntahan si Igbe. Hindi niya pwedeng kunin ang recipe na yon. Sa tingin po namin, si Mang Igme rin po kumuhain ng mga baboy at mga manok natin. Nung nakaraan, may ilang baboy pa pong nabuhay. Ah, siya rin ang kumain sa mga baboy at manok ko. Humanda talaga ang matandang yon. Lola, kaibigan niyo po ba talaga si Mayumi? Bakit ngayon lang namin siya nakita? Isang diwata si Mayumi. Bantay ko na siya mula pa nung bata ako. Ang sabi ko, bantayan niya kayo rito. Kaya lang nangailangan ako ng tulong niya dun kay Tita Esther ninyo. Dahil inaaswang din siya at nahirapang ilabas ang bata. Diwata po siya? Oo, diwata siya. Ibig sabihin po, makapangyarihan siya? Siyempre, diwata nga eh. Nasaan po siya ngayon? Sa gabi lang siya nagpapakita. Madalang sa ganitong araw. Pero kung kailangan ko ng tulong niya, darating naman siya agad. Halika, puntahan natin ang Igme na yon para maibalik sa atin ang notebook ko. May binigay bang panlaban sa inyo si Mayumi? Iyong latigo po, Lola. Samahan niyo akong puntahan ng Igme na yon. Ayoko po, Lola. Natatakot po ako sa kanya. Kaya nga po kagabi halos patayin na niya kami. Kung nandun lang po kayo, talagang kikilabutan po kayo. Julie, galing ako sa Tita Esther mo na sinugod din ng aswang. Huwag kayong mag-alala. Tara, samahan niyo ako. Dahil araw naman ay alam ni Lola Wilma na hindi makakalaban ang aswang. Gusto lamang nila itong kausapin ng maayos para matapos na ang gulo. Ngunit pagtawag pa lamang niya rito, ay nakasinghal na kagad ang lalaki. Anong kailangan ninyo? Tigilan niyo na ako! Igme! Gusto lang sana namin kunin ang notebook ko. Nasa iyo raw sabi ng mga apo ko. Importante kasi yun sa akin eh. Wala akong alam sa sinasabi mo. Umalis na kayo. Kundi hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko. Gusto ko mag-usap tayo ng maayos. Baka pwedeng lumabas ka riyan. Nag-uusap na tayo habang nakadungaw ako sa bintana. Ano pa ba ang kailangan mo? Ibigay mo na lang sa akin ang notebook. Wala nga akong alam sa sinasabi mong notebook. Ang tigas din ang ulo mo. Nakita po namin na nagluluto kayo habang nakatingin sa notebook ni Lola. Huwag na po kayong magsinungaling. Baka ikaw ang sinungaling. Wala akong alam sa sinasabi ninyo. Ninakaw mo po yun sa bodega namin. Bakit? May ebidensya ba kayo na ako nagnakaw noon? At saka, sino ba kayo para pagtuunan ng pansin? Hindi ko nga gustong kumain ng ulam ninyo dahil hindi ligtas. Lola, totoo po talagang sinasabi namin. Nag-aaswang pa nga siya habang nagluluto eh. Pagsabihan mo nga yung apo mo. Mga sinungaling yan. Kung aswang ako, bakit kailangan ko pa mag-aksaya ng oras para kunin yun? Kumakain ako ng hilaw na karne. Hindi ka ba talaga makikipag-usap ng maayos ha? Sino ka ba para kausapin ko? Ako, Igme, matanda na ako. Sa dami kong nakasalamuhang tao, kilala ko kung sino nagsisinungaling sa hindi. Balita ko pinatay at kinain mo rin ang mga alaga namin. Pinundar pa yun ng anak kong nag-abroad. Tapos papatayin mo lang ng ganun-ganun lang? Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Paulit-ulit ka na! Kapag hindi mo ibinigay ang notebook ko, sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw bukas.
Kahapon lang pumatay rin ako ng aswang na kagaya mo. Kaya kung gusto mo ng tahimik na buhay, ibigay mo na ang notebook. Tigilan mo nga ako, tanda. Hindi mo ako matatakot ng ganyan. Mayumi, bigyan natin ng leksyon ng matandang yan. Wala naman si Mayumi, Lola. Oo nga po. Maniwala kayo kay Mayumi. Tawagin ko lang siya, agad siyang tutulong. Hala, humangin ng malamig. Tapos, nahuhulog ang mga dahon sa puno. Bakit? Si Ate Mayumi, naglalakad habang nakalutang sa hangin. Papalapit na siya sa atin. Anong kailangan kong gawin? Tulungan mo akong makuha ang notebook ko. Walang problema. Sa isang iglap ay nakapasok na sa loob ng bahay ni Igme si Mayumi. Mula sa labas ng bahay ay narinig na lamang nila ang pagmamakaawa ng lalaki. Saka ibinigay ang notebook na kanilang hinahanap. Pagkalabas ang diwata ay kaagad itong iniabot ang notebook kay Lola Wilma. Pagkatapos ay masaya silang umuwi ng bahay. Nako, akala ko hindi ko na makikita ang notebook ko Sa susunod sumunod kayo sa mga billing ko nang hindi na tayo darating sa puntong ganito. Opo, Lola. Pasensya na po. Lola, ano po ba ang recipe na yan? Ang totoo hindi to pagkain ng tao. Po? Para saan po yan? Ang pagkain na to ang niluluto ko para sa mga alaga kong hayop. Para maging malusog at masustansya sila. Pero pwede naman itong kainin ng tao. Depende sa kung paano lutuin. Kung ganun, ang kinuha naming sangkap ay para lang sa mga alaga po ninyo? Secret recipe pala para sa mga baboy. Kaya kapag sinabi ko huwag gagalawin, Naiintindihan ninyo? Si Jack lang po talaga ang makulit. Sarap na sarap pa naman tayo sa pagkain nun, ate. Pero pwede naman nga raw sa mga tao, Jack. Inihahalo naman natin ang mga sangkap sa pagkain ng tao hindi sa pagkain ng mga baboy. Huwag niyong ipagsabi sa iba ang sekreto ko, Ang diwatang bantay ko hindi dapat pinagsasabi. Kung hindi, baka hindi na siya magpakita pa kahit kailan. Huwag niyong ikwento sa iba, lalo na kay Frankie. Napakadaldal ng batang yun Oo nga po Anak ng teteng, kailan ka pa namin kasama? Ano ka ba? Frankie, para kang si Ate Mayumi, sumusulpot na lang bigla. Kanina niyo po ako kasama. Hindi niyo pala ako napansin. Lola, ang astig ng kaibigan ninyo. Gusto ko po siya makita. Hindi! Nagpapakita lang yun sa mabubuting tao. Weh, bakit naman po sa inyo nagpapakita Ang sungit-sungit ninyo. Aba, sira ulo talagang batang to Aray Ang sakit po ng latigo ninyo. Kahit hindi aswang, masasaktan dyan baka naman po Lola pwedeng mag-request sa kaibigan nyo. May mga naging aswang kasi tayong kapitbahay ng dahil po sa akin Baka pwede niya tulungan. Ano naging aswang? Kasi Lola, yung mga tirang karne ng baboy na kinain ng aswang, ibinenta niya. Ay, Diyos ko, maaga yata akong mamamatay sa mga batang to Sa pakiusap ni Lola Wilma, tumulong si Mayumi para lamang maibalik sa normal ang mga kapitbahay nilang nayanggawa. Tinipon nila ang mga ito at ginamitan ni Mayumi ng mahika. Pagkatapos ay inalis niya ang alaala ng mga ito tungkol sa binentang karne at minsan nilang pagiging aswang. Nagsimula muli sa pag-aalaga ng hayop si Lola Wilma. Nang padalan siya ng anak ng pera, pambili ng mga bagong baboy at manok. Dahil naging malapit na rin sa kanila si Frankie, ay pumayag na si Lola Wilma na magtrabaho ang bata sa kanilang munting tindahan. Pinasasahod ito ni Lola Wilma at binibigyan ng ulam bago umuwi ng bahay. Mula nang malaman ng tatlo ang sikreto ng matanda, ay hindi na gaanong nagsusungit ang kanilang lola. Nalaman nilang kaya ito masungit ay para mapangalagaan ang itinatagong lihim. Pero mula noon, katuwang na niya ang tatlo sa pagtatago ng mga lihim na yun at isa na roon
ay ang lihim na pagsumpa ni Mayumi kay Mang Igme na tuluyan ng naging baboy ramo at nagpapagala-gala sa gubat. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shoutout po tayo kay Irma Umali na isa po sa mga solid ingkong natin. Salamat po sa mga comment nyo. Shoutout kay Sally Albino from Kawayan City, Isabela. Pagaling po kayo, ma'am. Hi kay Lance MBB. Shoutout kina Dylan at Yoyon Pisquera from Tambulig, Zamboanga del Sur. Shoutout kay Julius Deloro at kay Jasmine na lagi nakikinig po sa atin. Salamat po sa inyo. Shoutout sa Borromeo family from Bicol. Lalo na kay Jeneline Borromeo na nasa Singapore po ngayon. Kamusta po kayong lahat? Hi kay Mami Giselle. Hi kay Angela Peñaflor. Hi kay Ana Tancho from Saudi Arabia. Shoutout po sa lahat ng ladies staff sa H Boutique Salon sa Kuwait. Salamat po sa inyong lahat. Hi kay Shane Sarvañez from Saudi Arabia. Hi kay Carmen Reyes. Hi Bella DMT from Kuwait. Hi kay Danelyn Alpay from Okayama, Japan. Hi kay Marife Berinya from Al-Qasim, Saudi Arabia. Hi kay Grace Java. Hi kay Josefina Fuelas. Shoutout sa lahat ng taga-subaybay ng bakasyon si Inday from Salala, Oman. Lalo na po kay Jonalyn Marquez. Kumusta po kayo? Hi kay Urvesa Lasala. Hi kay Chona Sotis. Hi kay Hilda Rivera galing kay Jai Angon. Hi Lady Dam. Shoutout kina Shenkai at kay Ray Ochia from Hong Kong. Hi kay Rosel Amper from Quezon, Bukidnon, Mindanao. Hi Ma'am Liliana Nalugon from Bohol. Hi Cliven Dubalan. Alright, hihingi lang po ako ng pasensya sa lahat po na nagre-request ng shoutout na hindi ko po nababati. Pinipilit ko pong isa-isahin yung mga request nyo pero sa sobrang dami po nang nagre-request at galing po sa iba't ibang kwento, paminsan hindi ko na po nakikita. Huwag po sana kayo magtatampo sa amin dahil gusto po namin mabati kayong lahat. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless us all.